kasikatuyang saraw noon. Pero hindi naging maliwanag yung kanyang misyon. Kaya humaba na rin pati pangalan, Sara na raw. Di ba? No, sorry hindi naman sa paninira ho sa kanila. Kaya lang, it only means na pag hindi maliwanag yung mission natin, hindi tayo tatagal. Now, tayo po, natanong nyo rin po ba, bakit ka ba naipanganak? Why do you exist as a person? Di ba? Tanong yung katabi mo, ikaw, ano bang dahilan mo? Ba't ka ba naisilang? Di ba? Sabi ho sa biology, 500 million semen ang nag-away-away at ang mukhang lumabas, yan. Sa dami na po ng pagpipilian, ba't ito pa? Di ba? Pero praise God, kasi ibig sabihin, ikaw ay nagwagi. Di ba? Kaya wala hong taong talunan. Wala hong taong isinilang na talunan. Kasi nga, lahat tayo ay panalo. Di ba? Out of so many, parang semen na nagtalo-talo, yung pinakamalakas, yun ang nanalo. Di ba? Praise God. Kaya naman, sabi ho ni Mark Twain, ang ganda ho yun, ipaalala niya sa atin, the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Alam nyo, itong malungkot sa marami, no? Kung hindi tayo nilikha ng Diyos, obviously, hindi na natin kailangan maintindihan ano pa yung mission na yan, di ba? Kasi, total, aksidente lang naman tayo from non-living things to living things to becoming a monkey. Tapos, biglang nag-evolve ka na into a person like us, di ba? Eh, siyempre ako, hindi man ako papayag nun. Medyo hawig, pero hindi talaga. Di ba? Mas improved naman na tayo doon, malayong-malayo na. Yun, daming buhok, ako nga halos wala na eh. Pero ang ibig ko sabihin, parang wow, yung bait ng Diyos sa atin, because we are created beings, we have mission, we have reasons of existence. Tama? Now, ngayon, ang problema, may mga tao, malungkot na nga, hindi nila alam yung mission nila, mas malungkot yung nabubuhay sila sa maling mission. Di ba, mas malala yun. Kaya tama si Pastor Peter, binanggit niya ito kanina umaga. The greatest tragedy is not death, but life with the wrong purpose. Can you imagine, ginugugol mo lahat ng energy mo sa mga bagay na hindi pala yun ang dapat mong ginagawa. Di ba? Ang lugi ka doon. Biro mo, inubos mo lahat ng resources mo, oras mo, tapos hindi pa, parang ano yan, naalala niyo ba yung nag-exam ka, tapos ilang linggo kang nagpupuyat para tapusin mo yung parang home exam na yan. Tapos nung sinabit mo, tuwang-tuwa ka, excited ka, ganda ng ginawa mo. Pagdating mo, after a week, para i-check kung anong grado mo, nakalagay doon. Failed. Malaking failed. Bakit? Nakalagay, good report, good presentation, good research, but this is not the assignment. Ang lungkot, no? Ilan sa atin ang ganyan? Parang laban tayo ng laban sa buhay, but the end of the day, hindi pala ito yung pinagagawa sa akin ng Diyos. Kaya ho, iyan ang bagay na dapat natin maintindihan. God has specific mission for each and every one of us, but we have to embrace God's mission. Now, maraming taong gusto nila kagad yung mga specific na kagad. Ito, ano kayang will ng Lord sa akin mapapangasawa ko? Lalaki na maputi o maitim. Mga ganun ba? Huwag na natin munang pag-usapan yung specific. Merong overarching na mission ang Diyos na binigay sa atin. Before He went back to heaven and giving us the Holy Spirit, sabi niya, meron akong papagawa sa inyo. And this is very specific. Sabi niya, and Jesus came up and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Sino naniniwala na ang kapangyarihan sa langit at sa lupa ay na kay Kristo? Anybody? Okay, pakita sa kamay, huwag kayo maya. Ngayon, good. So almost every one of us believe that. Now, ang tanong, how many of us na nire-recognize natin yon, ina-acknowledge natin authority na yon maging sa ating mga sarili. That yes, He has authority over me. Sige nga, pakita sa kamay. Okay, good. So yung iba hindi na sigurado, ano kaya? Authority ba siya? So normal lang yan. Ngayon, if you believe that God has authority over you and you recognize that, you acknowledge that, ano sabi ni Lord? Therefore, make disciples. Sino sa atin nagde-disciple para kay Jesus?
Ayan, umunti na umunti. Napansin niyo ba? Nagkaroon ng malaking disconnect. I believe in His authority, pero hindi ko naman sineseryoso yung kanyang pinasasabi. Hindi mo tinatanggap yung authority niya. Kaya nga, ang gandang yung word niya, therefore, sa makatwid, di ba? Kung naniniwala ka that He has authority over heaven and earth, then sa makatwid, make disciples. Now, kung sakali man, si Pastor Peter mag-preach sa oras natin, huwag niyong kakalimutan to, lagi siya nagpapa-exam. Ano daw yung main verb dito? Ang main verb is make disciples. Sa Greek kasi, ito yung compound word, make disciples. Ngayon, yung go, yung baptize, at saka yung teach, bagamat yan ay mga verb din, pero yan ay mga verbal participles, okay? Kaya wag na wag kayong magkakamali, kasi patataasin kayo ng kamay. Pag nagtaas kayo sa go at nagtaas kayo sa baptize o kayo sa teaching, yari kayo, bagsak kayo sa exam. Di ba? At hindi ko kayo kilala. Kasi tinabi ko na sa inyo, tinuro ko na sa inyo, huwag kayong kasi siyempre as a teacher, gusto ko lahat tayo pumapasa. Pero isang bagay na naintindihan, the reason why I'm sharing this with you, kasi lahat tayo, may kanya-kanya tayong giftings, no? Pero meron tayong common na mission. For example, hindi lahat tayo gifted na kumanta sa harapan to lead worship. Hindi naman tayo lahat tinawag ng Diyos para mag-lead ng worship. But we are all called to make disciples. Tama? Hindi tayo lahat tinawag mag-usher. Pero lahat tayo tinawag to make disciples. Hindi lahat tayo may gift of generosity. Pero lahat tayo tinawag ng Diyos to make disciples. So, kumbaga, bagamat may iba-iba tayong mga giftings, pero meron tayong mandate na binigay ang Diyos. And that is to make disciples. Paano ko gagawin yan? Sabi ng Lord, go! Sasadyain mo talaga yan. Then you baptize them. Yung baptize them in the name of the Father, you make them be committed, and be identified with God Himself. Ano yung God? Sabi niya, ito yung image si God. The name, isa lang the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya bagamat yung Trinity, wala yan sa Bible, pero makikita mo sa Bible. Wala yung word, pero nandiyon yung essence, di ba? Kaya nga, isang pangalan lang, pero sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Then sinundod niya, sabi niya, teaching them to observe. Hindi naman sinasabing just teach them yung kinuman ko sa'yo. Pakita mo kung paano yan ina-apply. Kaya teach them to observe. Napansin po? Teach them how to obey. Teach them how to apply that. So yan, makikita natin yan kahit sa mga magulang, yung mga nanay. Minsan, hindi naman tayo mahusay magturo, pero yung ginagawa natin, ginagaya ng anak natin. Minsan, sabihin natin sa mga anak natin, huwag kang sisigaw, ha? Huwag kang sisigaw! Nandiyan mo! Opo! Hindi, kahit ano ituro mo, yung the way you are doing it, obviously, yun ang gagayahin. Nakuha? Huwag, ayoko nag-aalala ka, ha? Pwede? Matuto kang maging kalmado. Kakainis mo. Magtataka siya din gagayahin niya kahit ano sabihin mo. Hindi kasi nila nakikita basta yung sinasabi. Kaya nga, observe. Tama? Yun ang idea ng Panginoon Diyos. And ang ganda, and I am with you always. Hindi kita iiwan. Sasamahan kita. Kaya naman, sa CCF, yan ang ating main thing. Kasi we major on the major and we keep the main thing, the main thing. Magkamali, kumbaga sa bagay na hindi natin, ang dami natin mga activities, di bali mo nang hindi matin ang lahat. Huwag lang yung to honor God and make Christ committed followers who will make Christ committed followers. Kaya nga meron tayong D-groupings, no? Because we are helping others to be committed followers of Jesus at sa ganun din, sila rin matuto rin to be followers of Jesus. Kaya ho tuloy-tuloy ho yan. Kaya mapapansin nyo, pinakita ni Jesus yan. Kaya nga, unang-una, we are to honor God. In everything we do, hangad natin for the Lord is to be pleased. And obviously, we can please Him by following His mandate, His command. Kasi pag di mo sinunod yung command, binabastos natin yung kanyang authority. Nasusundan po natin. Kaya sabi ng Panginoon, tinan nyo sabi ni Paul, therefore, we also have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to Him. Yun ang ating hangad. Kaya sabi ng Lord, for we must all, ulitin ko we must all appear before the judgment seat of Christ. Walang exemption.
Pakisabi sa tabi mo, haharap ka kay Jesus para ikaw ay litisin o huhusgahan. Are you ready for that day? Di ba? Hindi man agad, pero malapit na. Dalawa lang pagpipila natin. Pagdating ni Jesus o tayo ang mauna. Tama? Haharap at haharap tayo kay Lord. So that each one, sabi niya, may be recompense. Kung bang bibigay niya yung nakarapatang, kumbaga, gantimpala o gantimpalo. Nakuha? Sasabi niya, for his deeds in the body, mabuti man o masama. Nakuha natin? Lahat ng ginawa natin, mabuti o masama, ay haharap tayo sa Panginoon at hahatulan niya yun. Akala ko ba pag Christian ka na, hindi ka nahahatulan? Hindi mo naintindihan. Pag Christian ka na, meron pa rin maghahatol para sa gantimpala. Tingnan nyo, sabi niya rito, each man's work will become evident, for the day will show it, because it is to be revealed with fire. Lahat ng ginawa natin padadaanin sa apoy. And the fire itself will test the quality of each man's work. Di ba? If any man's work which he has built on it remains, hindi nasunog, we will receive a reward. But if any man's work is burnt up, nasunog, he will suffer loss. But he himself will be saved, yet so as through fire. Ay, sa wakas, sabi ng iba, hindi, ganito yan. Kung tayo po'y nag-aaral, kung may katatanggap tayo ng award, sinong natutuwa? Di ba? Tatay, alam mo, ano pangalan mo, Iha? Ha? Ella, ano apelido mo? Ha? Lubugin? Okay. Sige, diba? Lubugin, no? Halimbawa, ito na, graduation. Ella Lubugin, first honor. Di ba? Itatahigan. Tapos, sino unang sisigawan tutuan-tuwa? Magulang. Sabi niya, anak ba yan? Manang-mana sa akin. Di ba? Pagka hindi honor, mana sa'yo. Diba? Manang-mana, praise. Diba? Saya-saya niya. Sino ang ino-honor mo? Yung tatay o nanay ang na-honor eh. Ganon din sa Panginoon. Once you receive this reward, na-honor natin siya and we please God. Di ba? Na-honor ang Diyos sa atin. Kaysa naman yung, ano ba yan? Anak ko ba yan? Ba't ganyan yan? Di ba? Ayaw naman natin yun. Obviously, hindi naman gagawin ng Lord sa atin yun. Kaya lang, we all want somehow to offer something to the one we love because we want to please Him. Amen po? Kung meron akong papangarap, yun lang, makita ko lang, Lord, meron po ako may offer sa'yo. Ang hirap naman kung lahat sunog eh, no? Lahat sunog, parang sayang naman. Yes, naligtas ako, pero how I wish I have something to present before my God. Amen? Now, kaya naman tinan nyo si Paul. Grabe si Paul. Determinado siya kasi gusto niya talaga ma-please si God. Sabi niya, but I do not consider my life of any account as dear to myself. Hindi ko na pinapahalagan yung buhay ko. Mas mahalaga sa akin yung matapos ko yung kurso at yung ministeryo na natanggap ko mula sa Panginoong Hesus. Sabi niya, ang ipahayag ko ang kanyang mabuting balita na biyaya ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Ang sarap, no? Parang ito yung hangad ko. Kaya di bali ano mangyari sa buhay ko, mahalaga, maipahayag ko yung mabuting balita ng Panginoong Diyos. Diba? Ganon siya kaseryoso. Kaya alam niyo bang, pati yung mga Christians in the past, amazing, ganyan-ganyan sila. Maging si David Livingstone, ang ganda sabi niya, isipin mo, kung ang komisyon mula sa earthly king natin ay considered an honor, hindi natin masyado ma-appreciate kasi wala naman tayong hari eh. Pero sabi niya, how can a commission by a heavenly king be considered a sacrifice? Di ba? Parang ganito. Halimbawa, biglang nakita, ikaw gusto mo mag-voluntaryo, sabi mo sa Pangulo, Pangulo, gusto ko pa maglingkod sa'yo. Una-una, hindi ka basta makakalapit. Maliban palapiting ka. May bantay yan eh. So kahit gusto mo maglingkod sa Kanya, gusto mo mag-volunteer sa Kanya, hindi ka naman basta tatanggapin eh. Pero kung nakita kang bigla, sabi niya, nakakatuwa ka, Ella. Alika nga rito. Ano ka pala mga? Ella, pwede ka bang maglingkod sa amin? Pwede ka bang ikaw ang mag-guide sa mga Coast Guard ko kasi at least hindi ka lubugin? Limawa lang. Parang wow, di ba? Parang, what an honor. Tama? Isipin mo,
si Lord ang tumawag sa atin to accomplish His mandate. Walang sakripisyo dyan. He is the King of Kings, the Lord of Lords. Amen po? So amazing. Parang what a privilege. Kaya ho, let me repeat. Pakisabi niyo sa katabi niyo, embrace God's mission. Okay? Yakapin natin yung mission ng Diyos. Mabuhay tayo according to that mission. Amen po? Now, paano natin gagawin yan? 3 bagay ayon sa binasa natin kanina. Have the eyes of Jesus, have the heart of Jesus, have the urgency of Jesus. Anong ibig sabihin nito? Simulan natin sa have the eyes of Jesus. Sabi niya sa Matthew, tingnan niyo po Jesus was going through all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every kind of disease and every kind of sickness. Napansin niyo si Jesus, He was so intentional. Kung paano niya sinabing go and make disciples, He Himself demonstrated that. Siya mismo pumupunta sa mga villages, sa mga cities, at at that time, sabi ho ni Josephus, isang Jewish historian, mga 200 villages and cities in Galilee alone. At doon, pinupuntahan niya, at yung smallest village, mga 15,000 yun na tao. And He was willing to go to these different kinds of people to minister to them, whether they are somebody or nobody, basta He went there as in to minister to as much as possible to everybody. Naku, kaya amazing si Jesus. Ngayon, ganyan din ang hangad niya para sa atin. Kaya yung mga Christians in the past, yung nakilala na si Jesus, umakyat na si Jesus sa langit, at binigyan sila ng Holy Spirit, tingnan nyo naman sila, kahit pine-persecute na sila, tingnan nyo sabi, they took His advice, and after calling the apostles in, they flogged them and ordered them not to speak in the name of Jesus, and then He released them. Kunwari sinabi sa inyo, okay, go and make disciples. Nahiya ako, ayoko. Biglang sabi niya, ikaw wag na kayo magpipreach. Suguri ba sa atin? Yes! Yes! Pero hindi sila baligtad. Nung nirelease na sila, sabi, wag i-preach si Jesus, they went on their way from the presence of the council, rejoicing, tuwang-tuwa pa, that they had been considered worthy to suffer shame for His name. Iba nga ayaw na pag ininsulto siya, siguro buang against ka, no? Eh, grabe, parang ayaw mo na lang magsalita. Tapos pag tinukso ka pa sa opisina, "Hoy, pastor, ano ba? No, pastor, no?" Kasi pag nagkasalta ka tungkol kay isa sasabihin, pastor di ba? O kaya kung ano-anong insulto tatawagin sa'yo, "Hoy, Padre Damas, huli ka rito." Parang, nainis ka. Pero sila baligtad, tuwang-tuwa pa that they have been considered worthy to suffer shame for His name. Tapos tingnan nyo ang ginawa nila. Huwag daw magsalta tungkol kay Jesus. And every day, in the temple, and from house to house, they kept right on teaching and preaching Jesus as the Christ. Hindi lang sila sa templo pa, sa lugar ng kung saan nagsabi sa kanilang huwag sila magpipreach. Tapos nagbahay-bahay pa sila. Nakakatuwa. Ganon sila kaseryoso sa kanilang misyon. Okay ba yan? Now, tingnan nyo, lalong lumala pa yung persecution, di nangagkalat na sila kung saan sila napunta. Anong ginawa nila? Therefore, those who had been scattered went about preaching the word. Grabe, no? Sa atin, praise God, wala tayong ganung persecution. Halimbawa lang, nilipat ka ng department dahil gusto nilang, doon ka sa ayaw ka nilang kasama. Preach ka pa rin ng gospel. Tama? Nilipat ka ng destinasyon o kaya nilagay ka sa dinistino ka sa probinsya. Preach ka pa rin. Kumbaga, kahit saan ka ilagay ng Diyos, isa lang ang nakikita mo. Ikaw pa rin, kung ikaw accountant, ikaw pa rin ay accountant na taga-preach ng pangalan ni Jesus. Siyempre, gagalingan mo rin as an accountant. Pangit naman mag-preach sa pangalan ni Jesus, ang pangit naman ang trabaho natin. Di ba? Okay ba yan? Kung ikaw mag-aaral ka sa ibang lugar, estudyante ka ng Panginoon, then keep on teaching about Jesus. Insultuhin nila ako. Kahit pa, dahil alam natin ang ating misyon. Niyayakap natin yon. Bakit? Paano natin magagawa yon? Tingnan ninyo. Kailangan nating makita. Sabi niya, seeing the people. Alam nyo itong malaking problema sa atin. Minsan hindi na natin makita ang kagandahan ng ating paligid. Bakit?
ang dami nating inaalala. Ang dami nating anxiety sa buhay. Di ba? Pag marami tayong inaalala, yung word na maraming iniisip, yun ang ibig sabihin nun, anxiety. Kaya nga sabi ng Bible, have no anxiety about anything. But in everything, by prayer and supplication, let your request be made known to God. And supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will keep, look at the words, heart and mind in Christ Jesus. Isa na lang iniisip mo, si Jesus lang. Tayo, minsan kaya yung mga Christians, hindi na rin po makaisip na talagang dalhin yung mission ng Diyos. Puro iniisip natin kung si mission natin sa buhay. Nainisip natin ano kakainin, anong panggagastos. Alam nyo, hindi natin naintindihan. Sabi ng Bible, if we put first His kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto you. Sa totoo lang, hindi tayo pinagkukulang ng Diyos. Sa tagal ko na naglilingkod sa Panginoon at naglilingkod ako by faith, hindi ako pinagkulang ng Diyos miski minsan. Maging ang aking mga anak nakapagtapos sa pag-aaral, and God provided for them. Kaya nga, mapapansin nyo, kay iba, hindi ho nila makita. Minsan, yung iba po, nakita lang yung tao. Kung sila may nagtatrabaho, hindi naman po masama yung nagtatrabaho sa insurance, ano? Kaya lang, minsan, pagkakita pa lang lang, dahil sa insurance na trabaho lang, pera to, pera. Nakikita sa tao, puro peso sign. Pag ito, nakuha kong kliyente to, panalo to. Ulitin ko, hindi masama naman magtrabaho ganyan, pero hindi naman sila dapat iniisipan natin pagkakwartahan. Ang una nating iniisip, kaluluwa yan na ililigtas ng Panginoon, at kung sakaling siya'y biyayain ng Diyos at ikaw pagpalain ng Panginoon, gamitin siya, praise God! Pero hindi yun ang ating punteriya. Alam niyo, nakakalungkot, maging mga pastor, ganyan ang naiisip. Pag nakita yung mga tao, tithes to. Ano ba? Mas mahalaga yung kaluluwa kaysa sa anumang perang yan. Kaya nga hindi tayo nagpapasa ng mga basket. Kasi nga, kung gusto mo magbigay sa Diyos, ibigay mo sa Diyos. Hindi yung, tithes ka, yari ka sa akin. Alam niyo ba, minsan, nakakalungkot, mga pastor nag-aaway-away dahil lang sa membro, dahil siya pa naman nagbibigay ng malaki sa amin. Di ba nakakalungkot yun? Our provision does not come from any human being. It comes from God. Kung ginamit man ng Diyos ang tao, hallelujah, pero galing kay God yun. Di naman niya pera yun, pera ni Lord yun eh. Nakuha ninyo? Kaya hindi kayo titingin sa tao, lalapitan ko to, kakaibiganin ko to, pera to. Di ba? Mukhang pera ka na talaga. Now, bakit hindi pa rin natin nakikita? Minsan ang taas na natin tumingin, yung mga tao hindi na natin nakikita sa baba. Paano ko nasabi yan? Papakita ko sa inyo. Napansin niyo ba yung mga Christians? Pag nagpa-potluck, tawag ng potluck, ayaw nang tawagin potluck, kailangan daw pot bless. Sabi ko, wala sa dictionary yung pot bless eh. Kahit anong gawin ko, walang pot bless sa dictionary. Potluck. Kasi daw malas, hindi daw pwede yun kasi luck is swerte. Katuloy yung mga Christians, hindi na tayo maintindihan ng tao. Kasi iba na yung mundo talaga natin eh. Parang hindi na tayo makakasalita ng salita nila. Kaya ayaw ng potluck. Pot bless daw. O sige, pot bless. Hindi na tayo naintindihan ng kapwa natin. O ka na, maglaro na tayong badminton. Ay, wag masama yan. Dapat good minton. Ano nangyari sa atin? Kaya alam mo, hindi na tayo makaabot sa kanila kasi iba na mundo natin. Totoo naman yun, pero hindi totoo. Si Jesus nagkatawang tao. Nagkataon tayo para maintindihan nila yung tao, para maabot natin yung tao. Hindi tayo angat sa kanila. We need to understand their language. We need to speak their language. Amen po? Minsan nasa opisina ka, biruin mo naman, ikaw yung pinaka-CEO. Bigla ka nagsalita, kailangan natin ayusin ang ating trabaho. Amen? Ano kaya? Gamitin naman natin yung salitang naintindihan nila. Hindi nila naintindihan yung amen. Ang intindi nila, amin ang amen. Di ba? Hindi nakukuha. Kaya dapat medyo bababa tayo sa kanilang level. Amen po? Kaya nga si Jesus Christ, napakagandang halimbawa, itong nakakalungkot. Sobrang ating kaabalahan, hindi na nakikita yung tao. Kasi may sarili na tayong agenda kaysa yung agenda ng Diyos. Kaya tuloy sabi ng isang kanta, every day they passed me by. I can see it in their eyes. Nakikita niyo ba sa mata nila? Sabi niya, empty people filled with care.
headed who knows where. Hindi nila alam saan sila pupunta. They're just too busy working. Payat na puyat. Pero makikita mo sa kanilang mga mata, hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Pagod na. Sobrang daming alala. Problema, pati Christian, nakikipagsabayan pa. Hindi tayo ganoon. We have our God. We can run to our God. We can trust our God. Amen po? Kumbaga, habang nag-aalala mundo, we have the solution. And sabi niya dito, on they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears. Bisa makita mo, tatawanan sila, mga barkada sila, tatawanan. Pero kung alam nyo lang, punong-pulo sila ng takot sa puso. Tinatago nila lahat ng kapighatian nila sa puso. Kung lalapitan mo lang, kakausapin, kung tinitignan mo lang sila mabuti, at pinanonood sila mabuti, baka sabihin mo, kamusta ka na talaga? Iniwan na ako na asawa ko eh. Bigla niya mararanasan, kawawa naman pala itong taon to. Kala ko tawa ng tawa lang. Yan pala, iniwan na siya ng asawa niya. Yung anak ko hindi umuwi eh. Sumama sa boyfriend. Iyak na naman, iyak. Pinag-aral ko siya ng mabuti. Ganyan. Tapos kausapin mo, classmate mo. Kumusta ka na? Eto. Walang nagbabago. Bagsak pa din. Kinopyahan ko na yung kanan. Kinopyahan ko yung kaliwa. Pareho silang mali. Kawawa. Kasi hindi natin pinapansin. Hindi na alam kung anong ginagawa nila. Nakuha natin? But God is telling us, come on. People need the Lord. At the end of broken dreams, sabi nga ng awitin, He's the open door. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? Alam nyo ho, kaya tingnan nyo, ang karamihan sa mga quote-and-quote Christians, para na rin pariseyo. Ang nakikita, puro kamalian. Tingnan nyo, parang sabi niyan, then it happened that Jesus was reclining at the table in the house. Behold, many tax collectors, mga traidor sa bayan, naniningil ng buwis para sa Romano. And sinners, tingnan nyo, malalamang bagay ng isang taong sinner, maliban sila'y kilalang mga makasalanan. Kunyari, katabi nyo, masasabi bang sinner yan? Kunyari, uy, babaero to. Hindi mo masasabi hanggat hindi siya kilalang babaero. Tama ba? Kasi tayo lahat, mukhang anghel tayo eh. Di ba? Na parang nalaglag lang. Ganon. Pero hindi natin agad mapapagbintangan ng sino man hanggat hindi natin nakikita. Pero ito, for them to say that they are sinners, kilala silang makasalanan. And Jesus was dining with them. And when the Pharisees saw this, they said to His disciples, sabi niya, tingnan niyo naman yung bossing niyo. Sabi niya, they're eating with the tax collectors and sinners? Anong klaseng tao yan? Remember, birds of the same feather are the same birds. They flock together, tama? Kaya sabi niya, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Pero bakit si Jesus? Ang sinagot ni Jesus ganito, hindi naman ako nagpapa-impluensya sa kanya dahil ako yung Diyos eh. Sila ang ini-influensya at inaabot ko. Kaya sabi niya ganito, when Jesus heard this, He said, it is not those who are healthy who need a physician, but those who are sick. But go and learn what this means. I desire compassion and not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but the sinners. Alam niyo kung meron tayong nakakatuwa, may kapangyarihan tayo kasama si Jesus. Kung tayo kilala natin si Lord, hindi tayo magpapa-impluensya. Tayo ang mag-i-impluensya. Amen po? Kaya hindi natin dapat sila kutsain. Minsan, kaya hindi tayo makaabot sa mga ibang tao. Kasi nakita natin, tinan mo sa sama na ugali nila. Tinan mo, nagkukopyahan, nag-cheating arrangement sila. Ay, ang kakapal ng buka. Tapos magagalit tayo, susumbong natin. Nangongopyaw sila. Pag tinanong mo, bakit ka ba nagagalit? Kasi tataas ang grade nila eh. Di ba? Di yabang lang din ang pinaglalaban mo. Hindi ka ba naawa na hindi sila natututo dahil sa kanilang pagkokopyahan? Di dapat tulungan natin silang maintindihan. Bakit ba gusto kitang mag-aral? Halika, tuturuan na lang kita para matuto ka nang sa ganun, hindi masayang ang iyong pag-aaral dito. Kung mangungopya ka, hindi ka matututo. Nakuha ninyo? Kasi nakita ko yung nag-aaral ako, kawawa yung mga nangungopya. Pagdating ng board exam, nanginginig sila, panay ang review, walang maintindihan. Kasi kopya ng kopya eh.
Kaya napuwersa ako mag-tutor. Yun, bagsak sila lahat. Ako lang pumasa. Kawawa naman din. Biro lang. May pumasa din. Pero isang bagay na kailangan natin maintindihan, nakikita ba natin sila? Are we too busy to see these people and to hear their cries inside? Ang pangalawa ay have the heart of Jesus. Kasi hindi lang niya nakikita eh. Tingnan mo, He felt compassion for them because they were distressed, dispirited like sheep without a shepherd. Ano sinasabi ni Jesus? Yung word na compassion, ito pong salitang ito, hindi ho madali itong salita na to. Sa Griego po, hindi ito normal na ginagamit. Ito ay kinoin ng salita ng mga alagad ni Kristo. Isplaxidumai. Bang hirap-hirap, parang siomay eh, di ba? Parang, ano to? Anong klaseng siomay to? Hindi. Ang ibig sabihin niyan, sobrang lakas ng description niyan, yung parang, nung nakita mo, naapektuhan yung bituka mo, yung parang yung gut, parang naapektuhan ka, parang nakasusuka ang kanyang kalalagayan na awang-awa ka na kung hindi ka gagawa ng anumang bagay na solusyon para sa taong yan, hindi matitigil ang sikmura. Nakuha? Yun ang ibig sabihin niyan. Parang wow! Talagang parang ang hirap ng hindi ko maatim ang nangyayari sa kanya. Ganun ang pakiramdam ni Jesus. Sabi niya, He felt compassion on them. Yun ang puso ni Jesus. Amazing. Kaya nga, balikan lang natin, tingnan niyo po They were distressed, dispirited. Imagine yung mga, anong klase yung distressed, dispirited. Tapos sabi niya, they are like sheep without a shepherd. Kawawa po. Unang-una, ang mga sheep, ano yan dependent yan sa shepherd. Hindi sila mabubuhay ng maayos nang walang shepherd. Hindi sila makakakain. Lagi lang aalalahanin saan kami kakain. Hindi sila mapapaliguan. Hindi sila magiging maayos. Hindi mapapakinabangan ng kanilang balahibo. Wala silang direksyon. They will always be afraid because nobody will ever take care of them. Di ba't yan ang buhay ng maraming tao? Yes, sa labas mukha silang okay, mayaman, pero ang dami lang fears. Tingnan ninyo, yung mayaman na ikinaiinggitan natin, hindi niya ba napansin? Ang dami lang reha sa bahay. Para silang nakakulong habang yung mga magnanakaw, ikot ng ikot sa labas, malayang malaya. Pag-isipan niyo mabuti. Hindi ba nakakaawa ang kanilang kalalagayan? Kaya naalala ko, nung nagkaroon ng sunog, hindi nakalabas yung anak. Dahil sa takot na mawalan. Subukan niyo punta sa mga lugar ng mahihirap. Naka-open lang lahat. Hindi sila natatakot mawalan dahil wala naman talaga sila. Nakuha niyo? Napag-isipan niyo mabuti. Kawawa. Kaya akala niyo yung mayaman nakakainggit. Hindi. Bakit siya nagagalit pag nagdadrive sila? Driver club. Bakit sila nagagalit? Marami silang lungkot sa kaloobang hindi na masagot-sagot. Kaya naiinis sila. Kilala mo ba ako? Sino ako? Tingnan nyo, pati sila hindi nila kilala kung sino sila. Tinatanong pala sa ibang tao. Nakakaawa. Nakuha niyo ibig sabihin? Kaya doon pa lang alam mo na, wow, hindi nakakatuwa. Palagay nyo, yung mga nagpipinta sa pader, wala bang pera yan? Sa mahal ng mga pinturang ginagamit nila? Meron yan. Kaya lang punong-puno sila ng boredom, hindi nila alam kung ano sagot. So they thought by doing vandalism, masasayahan sila at parang nagkaroon sila ng saysay sa buhay. But in reality, they're very lost. They are dispirited. They are distressed. Kaya naman, tayo naman, nagkakaroon tayo ng ibang pananaw pag may problema ang tao. Bakit? It is an opportunity for them to know Jesus. Kaya pag naghihirapan ng tao, hallelujah, hindi ito problema. It's an opportunity to embrace God's mission. Nagkakaintindihan? Kaya huwag tayo malulungkot. Uy, grabe, may problema kami sa opisina. Nagkakatanggalan. Habang lahat ay nag-aalala, ikaw naman, praise God because my future is in the hand of my Lord. He knows my future. I don't need to be afraid. Diba? Kasi siya, ang grabing insurance policy natin. Kasi kaya natin silang hikayatin. Naalala ko si John Wesley, nagpipreach siya sa mga heathens. And yet, wala siyang pagkakilala kay Jesus. Nung nandun siya sa barko, nako, talagang binagyo sila. Lahat nagkukuhanan ng pan-jacket na panligtas. Si John Wesley, takot na takot. Sabi niya, pumunta ako para iligtas ang mga heathens. Pero sino magliligtas sa akin? Samantalang yung mga Moravians, kanta ng kanta, binibigay pa yung life jacket nila sa kanila. Kanta ng kanta. Sabi niya, bakit kayo ganyan?
Kasi kami kay Lord kami. Pag namatay kami kay Lord pa din, walang mawawala sa amin. Kakanta lang silang kanta, nag-worship sila sa Diyos. Ito, takot na takot. Doon niya nakilala si Jesus. Kaya sabi niya, kailangan ko rin yung Jesus ninyo. Diba? Nakakatakot minsan yung mga Christians. Sila pa yung unang natatakot. Pag may bagyo, sila pa unang kumukuha ng life jacket. Diba dapat nga ibigay mo na sa kanila yan. Nakuha? Kaya pagsasakay ng eroplano, takot na takot. Paano kayo hindi matatakot? Nanood ka ng mga plane crash. Ano ka ba? Papunta ka doon, ano bang dahilan mo ba't ka naglalakbay? May papagawa ang Diyos sa atin. So what ka matatakot? Kaya sa totoo lang, ting sasakay ko sa aeroplano, sasabi ko sa mga pasahero, mapalad kayo, nandito ako. May trabaho pa ako, hindi kayo mamamatay. At kung sakaling tapos na ako, lagot kayo lahat. Kaya kailangan nyo makilala si Jesus. Di ba? Kaya naalala ko nung pabiyahe kami sa mula sa Tugigaraw. Antok na antok ko, katabi akong ganyan. Di ba minsan may mga pasahero na hindi napapansin, akala nila sila lang yung pasahero. Hindi niya alam, maliit lang yung upuan, tapos hati kami dapat doon sa sakay, kinuha niya na lahat. Ikaw naman nakaganyan ka na lang, di ba? Tapos sabi ko, Lord, naantok na po ako. Hindi, sharean mo siya ng gospel. Naman, Lord, hayaan mo siya, swapang naman siya. Pero hindi siya swapang, hindi niya sinasadya yun. Nagkataong malaki kasi siya, parang ganyan. So sabi niya, sharean mo. So hindi ko na muna sineran, nakatulog muna ako. Pero kinukulit pa rin ako ng Lord. Mamaya konti, tinanong ko siya, sabi ko, taga saan ka? Sabi niya, taga Tugigaraw. Sabi niya, ganun ba? Sabi niya, ba't ka pupunta Maynila? Susundin ko yung misis ko. Oh, nakita mo na to? Siyempre, kumuha din. Kung ano yung dala ko, lagi po ako may dalang ganito Ito. Kapag mabilisan, ito na ginagamit ko. Nakita mo na to? Ano nababasa mo? For the wages of sin is death. Pero, alam mo, lahat tayo mamamatay. At hindi lang yon. Pwede tayo maligtas dyan. Paano? But the free gift of God is eternal life. O, di ba? Basahin mo ha. Ayan. Tapos kwento na siya. Alam mo, tapos nung nagkikwento na, ipababa niya. Sayang, sana kaninong pa ako kinausap. Kasi bitin ako Parang gano'n, bitin ako, sana kinausap. Dihiyang-hiya talaga yung sabi ko. Di bale, panoorin mo na lang ako ha. May pelikula ako sa YouTube Nagtuturo ako. Pastor ako Kami gano'n. Ganun ba? O sige. Di, nagkausap kami. Tapos kinuha niya yung tiningnan niya yung YouTube channel. So praise God. So, ibig sabihin, ang daming tao, uhaw naman talaga Sayang nga, nahiya ako kay Lord. Ngayon, baka tanungin nyo, saan ko nakuha to? Bumili lang kayo ng MX3, meron to sa ibabaw di ba? Hindi ko pinopromote yung MX3 pero kung kailangan nyo talaga, kung gusto natin, lahat, maraming paraan. Pero pag ayaw natin, maraming dahilan. Di ba? Pwede nyo rin gamitin ito. Halimbawa, tinanong mo lang. Di ba? Kung hindi ka sanay. Ang bait nga ng Diyos kung talagang may puso tayo sa tao, hahanapin talaga yung paraan. Basahin nyo lang to ng araw-araw, hindi nyo may memorize. Maaalala nyo to in 30 days, hindi nyo na makakalimutan. Araw-araw nyo lang babasahin. Now, alam nyo po ba, nakakatuwa to, yun yung best decision. Tanungin mo lang, anong pinakamagandang desisyon na gawa mo sa buhay? Nung nag-asawa ako, wow, okay lang ba sa'yo? Ikwento ko sa'yo yung pinakamagandang desisyon na nagawa ko? Di ba? O sige nga, siyempre makikinig ka, nakinig ka na Ako naman. Papabasa ko sa'yo, ito yung pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Basahin natin. O di ba? Hindi mo naman kailangan, babasahin lang natin Nakuha ninyo? Kaya kung talagang gusto natin, tutulungan naman tayo ng Diyos. Nakuha? Kaya lagi, kung wala kang dala, dahil lagi mo siyang binabasa, memorize mo siya, masasabi mo sa Kanya. Nakuha po, ang mahalaga, nakikita mo ba yung iyak ng mga tao na to? And do you really feel that compassion? Kasi pag hindi natin nararamdaman yon, for sure, hindi natin hindi natin ipaglalaban. Kita niyo si Jesus. Yung mga tax collector na naman at mga sinners, nakikinig sa Kanya. Ito mga Pharisees, grumble na naman. Grabe naman to. Share ng gospel. Hindi niya naintindihan. Hindi. Sabi niya, this man receives sinners and eats with them. Kaya nag-grumble sila. Ano sabi ni Jesus? Sabi niya, so he told them this parable saying, what a man among you, if he has 100 sheep and has lost one of them, does not leave the 99 in the open pastures and go after the one which is lost until he finds it. Alam ng Panginoon na kapag ang tupa nahiwalay, patay na yan. Kasi flocking animals sila
Ang flocking animals, pag nagkakasama-sama sila, okay lang, safe sila. Pero pag nahiwalay yan, naku, wala na, patay na. Kaya si Lord hindi siya titigil hanggat hindi niya nahahanap yun. And while every one of us, we seem to be okay with the people around us, in reality, we often feel we are all alone. Parang pakiramdam natin para akong nag-iisa. Pag may problema ka na, pakiramdam para ka nag-iisa. Pag may sakit ka na, pakiramdam mo para ka nag-iisa. Di ba? But our God will really find us. Kaya tayo naman as Christians, if we have the very same heart of Jesus, pagkakataon yun, may mga sakit, puntahan natin. Di ba? May problema, pasyalan natin. Kasi it's our chance to tell them, my Jesus cares for you. Naalala ko po, napagalitan ako ng Lord nung galing akong Davao. Kasi ako po, pag nakita ko may nangangailangan, tinutulungan ko naman. Di nakita ko, mabigat yung binuhat ko. Thank you po. Ako naman, ganun lang. Kasi pa-cute, di ba? Mas may nadapa, kinulungan ko. Tapos sabi ng Lord, anong ginagawa mo? Tinulungan ko po, di ba? Pamaya, nakita ako niyan sa YouTube. Di, sabi niya, mabait kang mamang yan. O ngayon, sabi niya, dapat sinabi mo, thank you po, mahal ka ni Jesus, kaya ako ginawa yun. Di ba, ang laking pagkakaiba yun? Pinagalitan ako, hindi man galit na sa Lord, parang sinabihan sa akin, next time ha, pag tumulong ka, nagpasalamat sila, sabihin mo, dahil mahal ka ni Jesus, kaya ako ginawa yun. Sabi ko, Lord, thank you po sa paalala. Kasi hindi naman ito para maging cute tayo, kundi para makita nila si Jesus nagmamahal sa kanila. Amen po? So yun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya tingnan nyo sa Acts 4, sabi niya, bakit natin gagawin yun? Kasi wala namang kaligtasan, kundi sa pamamagitan lamang sa pangalan ni Jesus Christ. Wala nang ibang paraan. It's not joining CCF. It is not knowing Pastor Bong or listening to me. It is entirely on Jesus alone. I cannot save you kahit magpa-picture ka sa akin ilang beses. Ipakita mo sa langit, Lord, may picture kami, oh. Wala yan. Hindi kikilalanin yan. Ang kikilalanin lang si Jesus na nasa sa atin. Amen? Kasi dami tao pa-picture na pa-picture. Binubura naman pagkatapos. Di ba? Walang may tutulong sa atin yun. Si Lord lang ang makapagliligtas sa atin. Si Jesus lang. Wala yung magagaling na pastor na kala natin sila yung makakapagligtas sa atin. Kaibigan ko si Pastor Peter. Kaibigan ko si Billy Graham. Kahit kaibigan mo pa kung sino man yan. They will never bring us to heaven. Only Jesus can save us. Amen po? Because there's no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Panoorin po natin ang patotoo ng ating kapatid. For 20 years, I was slave to drugs and self-destruction. But Jesus found me and gave me a mission. Good afternoon. My name is Brother Johnny King Jr., 47 years old, a husband to Lani, and a father of 4. I grew up in a broken home, searching for identity and belonging. I got caught up in the wrong things: fraternity life, drugs, gambling, drinking, and gang fights. People called me back the black sheep of the family. Even after finishing college and getting married to Lani, I did not change. I went back to womanizing, drugs, and surrounding myself with the wrong crowd. When my father passed away in 2009, my heart hardened even more. I became abusive, manipulative, and full of rage. I hurt my wife, my children, and my siblings deeply. Eventually, they could not take it anymore. They pulled away and was losing everyone. That's when my family made a hardened decision to send me to a therapeutic rehab center in Batangas. I was completely cut off. For 8 months, I have no communication with my loved ones inside that rehab. Life was harsh. Forced labor, emotional and mental isolation, even being locked behind bars for months. My mental health suffered badly. In my lowest point, I began crying out to Jesus. Not because I knew Him, but because I have no one else. I would pray in prostration. Jesus, if you are real, help me. I did not know if He heard me, but I kept praying anyway. Then God answered. My mother pulled me out of that rehab and brought me to Penwell Home, a Bible-based recovery center. The place was different.
I was treated like a person, not a problem. I was encouraged to read the Bible. And slowly I began to experience something I have never felt before, the compassion of God. It was not just rules and religion, it was a relationship with our Lord Jesus Christ. My heart began to change. During my time there, my wife and kids started visiting again. We worshiped together. And in one of those moments, I broke down and told God, from this day forward, I will follow you for the rest of my life. And by His grace, He began restoring everything I thought I have lost. My marriage was restored. My children welcomed me back. My relationship with my mom and sibling was healed. We were given a new beginning. But God did not just heal me. He gave me a mission. After graduating in Penwell in 2013, I could not ignore the burden in my heart to reach others who were broken like I was, especially those behind bars. In 2015, I was assigned to lead the CCF Biyahe Jail Ministry or Binigyang Laya ni Jesus under the leadership of CCF MI. We started small 5 jail visit per week with around 30 PDLs or person deprived of liberty. Attending a few volunteers, some of whom were former inmates themselves. We faced a lot of rejection. At first, some jail officer did not take us seriously, but we pressed on. Every week we led worship, shared devotion, and conducted small group using the 4 W's and GLC materials and purpose-driven life. We pray with the inmates, disciple them, and raise up leaders among them. Over time, we added family days, medical mission, gift-giving retreats, even boodle fights to help them feel seen and valued. By God's grace, the ministry grew today. Biyahe Jail Ministry reaches out 40 city jails nationwide, 2 rehab center ministering, praise be the Lord. Ministering to around 2,400 PDLs annually with the help of 180 faithfully and dedicated volunteers from different CCF satellite churches. We even received accreditation from the BGMP national headquarters. Some of those were released now and attend CCF. Some have joined D groups and others have become leaders and themselves. I never imagined God could use someone like me to reach others, but that's what He does. He transformed lives. He sent us back to the field to love others with the same compassion we receive. Today, my wife and I continue to be discipled and lead our own D group. We also serve in CCF Taytay Council of Servants, still amazed that God could use our broken story to bless others. I was completely lost, but Jesus found me, healed me, and sent me. There are still so many out there hurting, forgotten, behind physical and spiritual bar. The harvest is plentiful, the need is great, but there's always hope and true transformation in Jesus. My name is Johnny King Jr. Once was lost, but now I am found, and by God's grace, I will continue serving and sharing the good news wherever He send me. To God be all the glory. Amen. Praise God. Isipin nyo, no? Pag inisip mo talaga, parang wala nang saysay yung buhay na yan. Eh. Parang wala na yan. Drugista, wala. Pero somehow God saved him. At kita mo naman, umaabot sa ibang tao. Eh, ilan kayang mga drug addicts na nangangailangan ng Panginoong Hesus? Yung iba nga, hindi naman kailangan drug addicts eh. Marami pang ibang klaseng mga addiction na pinagdadaanan na sa buhay. Kaya ho, yung sagot ho ay mabuting balita ng Panginoon Kristo. Kaya ho, meron pong urgency. Kaya we need to have that urgency of Jesus. Tingnan nyo kung bakit ganun ka-urgent na lamang. Then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Anong ibig sabihin yan? Isipin nyo, ang dami na nung aanihin. Pag hindi natin naanihan on time, mabubulok lang yan, sayang. Di ba? May timing ang pag-aani. Ang problema, walang sapat na manggagawa. Saan tayo
tayo kukuha ng manggagawa. Kaya may urgency. Andyan na yung ani. By the time na makasakali, hindi na, titigas na yan, manubulok na yan. O di magtatanim na naman ulit. Pag nagtanim na naman ulit, baka manigas na yan, hindi na yan talaga magbubunga. Kaya we need to take talagang the opportunity, grab it right away. Kaya lang we need more workers. We are in a hurry. And praise God sa mga taong tulad ni Johnny. Alam si Johnny, kapatid ko yan eh. Kasi Johnny King, ako Bongsa King. Huwag na natin intindihin yan. Diba? Pero what I'm trying to say is this. Ang tragedy po, sabi ni Vance Havner, of our time is that the situation is desperate. Sobrang desperate. But the saints are not. Alam nyo kung kaya minsan hindi na ay talaga kumikilos? Kasi wala naman tayong matibay na conviction. Pag-isipan nyo mabuti. Ang heart ng Diyos, gusto niyang maligtas ang tao. Kaya isip natin, pag siniran mo, baka tanggihan lang ako. Hindi, ang totoo niyan, mas hangad ng Diyos maligtas ang tao. Kasi sabi niya, He doesn't want anyone to come to perish, but for everyone to come to repentance. And they are lost. Wala silang pinupuntahan. They're just going around. Wala pa silang mga tsubibo na talaga walang pinupuntahan, walang direksyon. And there is life after death. Whether you believe this or not, mayroong buhay after death. One, either you will spend eternity with Jesus or you will spend eternity in hell. Hindi biro yun. Parang napaso ka na ba? Ang sakit to na imagine for eternity, ganun ang ramdam mo na sinusunog ka. Hindi biro yan. And sabi ganun, and Jesus is the only way to be saved. Kung naniniwala ka na ito talaga lang paraan, pwedeng hindi natin sabihin. Kasi kawawa, kamag-anak natin, kapitbahay natin. Minsan hindi na natin makita yung kapitbahay natin kasi inaaway natin kapitbahay natin. Sabi natin, yung aso nilang ingay-ingay, ang bao-bao. Hindi. Bakit inuisip mo pa yun? Mas mahalaga yung kaluluwa nila. Baka pag naging Christian yan, yung aso nila paliliguan na. Diba? Kasi nakapark sila lagi sa harapan namin. Hindi kami makalabas. Huwag nyo na isipin yun. Kukotse lang yan eh. Kasi naman pag nag-iinuman silang ingay-ingay lang, kumakanta silang bidyoke, hindi kayo makatulog. Talagang ganun kaya nag-iinuman yan, naghahanap ng kasiyahan sa buhay yan. Bigay mo yung totoong susi ng kaligayahan. Hindi na yan aawit ng ganyan. Nakuha ninyo? But we need us, kaya nga we need to tell them about Jesus. And in fact, the Great Commission is a command. Inutos siya ng Diyos. We are not to take that lightly. Balikan natin, sabi ng Panginoon Diyos, kaya nga, the harvest is plenty, but the workers are few. Kaya, anong gagawin natin ngayon? Hala, tayo na. Hindi, wait lang. Therefore, beseech the Lord of the harvest to send out workers into His harvest. Ang sinasabi ng Lord, huwag ka basta-basta humayo. You come to God, you pray to God, kasi yung word na beseech, talagang magmakaawa ka. Bakit? God will never send workers who will not be broken with what breaks the heart of God. Parang ganito, nakasubukan nyo na mag-hire na trabahante, na kung magtrabaho, balasu, anong tawag dyan sa Tagalog na yun? Parang, yun, pabaya. Di ba? Bakit? Hiwala sila ng puso ng may-ari. Ngayon, si Jesus, the moment you pray to the Lord of the harvest, meaning pinapasan mo yung puso ng may-ari ng harvest. Tama ba? Dahil doon, kaisa kita. Kaya, yung kaisa kita, yun ay papadala ko. Kaya unless you sense the urgency yourself, hindi kita papadala. Kaya you better pray first. Kung dala natin yung pasanin, imposible hindi natin ilaban sa Diyos. Kaya tinan nyo, sa Luke, ganyan sabi niya, the laborers are few, therefore beseech the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Tama ba? Biglang sabi niya, go, behold, I send you out as lambs in the midst of wolves. If you are really serious of seeing these people being harvested, gayon hindi ka na matatakot kahit mayroon pang wolves yan. Because I heard and I have the heart of God. Because my heart breaks with what breaks His. Are you following? Kaya doon halata pa lang, minsan hindi na natin pinagpe-pray natin ibang tao. Kasi we're too selfish to realize their need. Kaya nga, kung hindi natin naintindihan yung blessing na binigay sa atin ng Diyos, most probably, hindi talaga natin maipapasa isang bagay na wala tayo. Naalala ko lang po sa CCF, praise God, sa maliit nating meron sa CCF,
Ngayon po, ang ating international satellites ay 57 na. With 38,000 house churches across 12 countries. Di ba, praise God yan? Nagsimula lang sa garahe ang CCF, ngayon naabot na pati sa international. Meron tayong 80 na national church plant, a total of 83 total, no? Dito sa atin sa Pilipinas. And praise God po sa biyaya ng Panginoon sa atin. At alam nyo, hindi tayo after do sa bilang. But we are praising God because God has given us the privilege to see people's lives change. Mga families being changed. Di ba, ang sarap na naayos yung mga pamilya? Now, tingnan nyo po ito. Meron pong si Lord, kahit nakaaway mo pa yan, isipin nyo, ang Israel at saka ang Judah magkaaway yan. Remember, nung naghiwalay yan, si Rehoboam and Jeroboam, they were always fighting. Hanggang sa dulo ng mga descendants. At yan ang Samaria. Yung pong Israel, sinakop ng Assyria, at yung capital nila ay Samaria. Kumbaga, ang Judah o yung mga Jewish, magkaaway na matindihan. And look at Jesus. Kahit si Jesus, pumunta pa mismo sa Samaria. Ibig sabihin, hindi issue dito yung hindi mo type na tao. Ang issue dito, kahit sino pa man yan, ayaw mo man yan, gusto yan ni God. Okay ba yan? So he went to Samaria, at doon, nakatagpo niya sa Jacob's well, at nakita niya isang babaeng nag-iigib. At the 6th hour, katanghalian ng tapat. So sabi niya, then he came a woman of Samaria to draw water. Jesus said, give me a drink. Itong amazing. Sa Israel, bukod sa Samaritan na to, babae pa. Ang babae, ano yan? Mga cast out ng society in a sense. Para sila'y kausapin at hindi sila binibigyan ng ganong importansya. Pero si Jesus, nilapitan niya. Tapos sabi niya, give me a drink. Tapos biglang sinagot siya ni Jesus, alam mo lang, yung humihingi sa'yo ng tubig, kaya kang bigyan ng tubig na hindi ka na mauuhaw pa. Kaya sabi ng babae, talaga, kung totoo yan, bibigyan mo ako ng ganyan tubig. Para hindi na ako mauhaw at hindi na ako mag-iigib dito. Tama ba? Nakuha ninyo? Normal lang. And sabi ni Jesus, sabi niya, o sige, tawagin mo na yung husband mo. Tapos sabi niya, wala akong asawa. Sabi niya, I have no husband. Jesus said to her, you have correctly said, I have no husband. For you have had 5 husbands. At yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa. Bakit naman si Lord? Uhaw lang ang issue. Sinasama pa yung asawa. Kasi sa bawat isa sa atin, may kinauuhawan tayong bagay. Hindi necessarily yung tubig, kundi ito, uhaw sa pag-ibig. Kasi hindi natin alam ano nangyari sa kanya, bakit 5 na ang asawa niya. Maaring namatayan, maaring hiniwalayan, maaring namang talagang wala. Palit-palit na siya ng asawa. Kaya the mere fact na papalit-palit ka ng asawa, hindi ka makontento, mayroong kang hinahanap na hindi mo mahanap-hanap. Tama? And you are thirsty for something. So dahil doon, na-realize mukhang ikaw ang Mesiyas. Kaya naman, ano sagot ni Jesus sa kanya? Now, I know that Messiah is coming, who is called Christ, yung tagapagligtas. When that one comes, He will declare all things to us. Ano sagot ni Jesus? I who speak to you am He. Kumbaga, sa mabilisang usapan, nakilala ng babae si Jesus. Tama? Kumbaga sa atin, tinanggap niya si Jesus, 1 minuto pa lang siyang naging Christian. Tama ba? Anong ginawa niya? Agad-agad, alam nyo, iniiwan yung kanyang water pot. Wala sa pakialam ito sa yung iniigib niya. At nagpunta sa syudad at pinagsasabi sa mga lalaki, hoy, pakinggan nyo to. And sabi niya, come see a man who told me all the things that I have done. This is not the Christ, is it? Sabi niya, they went out of the city and were coming to Him. Pero sinira niya kaagad yung mga tao. Na-meet ko yung, tingnan ninyo. Minsan, hindi natin kailangan ng maraming kaalaman. Yun lang ma-realize mo anong ginawa ni Jesus sa atin, yun na ikikwento natin Alam niyo ba, bulag ako noon. Ngayon nakakakita na ako. Alam mo ba, wala akong pinupuntahan ngayon. Ngayon nagkaroon na ako ng maliwanag na dahilan. Alam mo ba, punong-puno ako ng galit. Dahil kay Jesus Christ, pinalaya niya ako sa sama ng loob. Nakuha ninyo? Dati hindi ko matanggap itsura ko. But dahil kay Jesus, namatay siya para sa akin. Tanggap ko na rin ang itsura ko ngayon. Hallelujah! Di ba, yun palang kwento na Nakuha ninyo? Tapos eto, ano sabi niya? Tapos tingnan nyo.
Do you not say there are yet 4 months and then comes the harvest? Sabi ni Jesus, behold, I say to you, lift up your eyes and look on the fields that they are white for harvest. Hinog na. Hinog na. Kaya naman, tingnan niyo yung mga tao. From that city, many of those Samaritans believed in Him because of the word of the woman who testified. Amazing. Sa testimony lang ng babae, ang daming lumapit kay Jesus. And He told me all the things that I have done. So when the Samaritans came to Jesus, they were asking Him to stay with them. And He stayed there for 2 days. And look at this. From that, sabi niya dito, many more believed because of His word. And they were saying to the woman, it is no longer because of what you have said that we believe, for we have heard for ourselves and know that this one is indeed the Savior of the world. Hallelujah. And alam niyo, sabi ni Lord, tingnan niyo, ready na for harvest, hindi na kayo ang nagtanim. Yung babae nagtanim, kayo aani na lang. Tama ba? Mga kapatid, kaya tayong gamitin ng Diyos. Alam niyo, kung alam niyo lang, ang CCF, hindi lang tayo po nagmi-minister sa iba. Tumutulong din tayo sa ibang ministry para kapartner natin. Ngayon, ito, kapartner natin sa International Cares Ministry. Panoorin po natin anong ginagawa ng Diyos sa Mindanao at Visayas. Ha? Mabilis na lang, tingnan niyo lang po. Panoorin lang natin. ICM's network of pastors are pastors that are ultra poor themselves. They don't have big churches. They might not have food on their tables, but their priority is to deliver the gospel to these communities. It's actually quite overwhelming. How do we help care for pastors who have so much passion but yet so little education and really want to serve their community? And so that's kind of the burden that we share as ICM leadership is how do we partner in an effective way to those pastors? So ang GoViral talaga is malaking ambag sa ministry namin sa Bohol. Wala tayong guide, wala tayong curriculum or tawag natin na sistema kung paano mag-implement sa church. Pero mas maganda pag mayroon tayong sistema. Then started ng phase 1, napag-aralan yung pray, care, share. Nagkaroon po ng pagkakataon na kapag-share ng salita ng Diyos. At biyaya po ng Panginoon, marami po nakakilala sa Diyos. Kita ko there is a rapid reproduction when it comes sa small groups tsaka yung house churches natin. Fulfilling kay as a pastor, hindi lang ka naka-reach out sa mga lost, mas na help mo yung mga ministering to the ministers. So yung fellow pastors, yun ang pinakamaganda. May mga prayers ako dati na hindi ko in-expect na ngayon ina-answer ni Lord through ICM and through GoViral. Praise God. Napansin niyo po, hallelujah, napakabuti ng Diyos. Alam niyo po, nagturo ako minsan sa kanila, nagulat po ako, narinig ko po isang pastor, pamilya nila kinakain karton. Na wala sila makain. Narinig nyo kanina, di ba? They don't even have food on their table. And yet, they were ministering to their fellow poorest of the poor community. Nung nagturo ko, naglakad pa sila 2 hours, 3 hours para makinig lang. Sabi ko, nahiyang-hiya ako kasi, Lord, sana kami na lang ang naglakad papunta sa kanila. Kaya lang, mahirap din na magtitipon-tipon, di ba? Kaya doon ko naintindihan, Lord, thank you na binigyan nyo kami ng pagkakataon maging partner nila. Pero para maintindihan ninyo, 90% ng buong mundo hindi pa ho nakakarinig doon sa nabubuhay sa 1040 window. Ang ibig sabihin 1040 window, ito yung equator, mga 10 to 40 degrees. In between 10 to 40 degrees, yung hilera na yun, 90% hindi pa nakarinig kay Lord. Para maintindihan nyo kung saan ang kasama dyan, ayan, kasama Middle East, Northern Africa, India, China, Malaysia, Philippines. Kasi nyo itong Philippines, ito lang tinatawag natin the only Christian country in the Far East. Dito po,
Muslim yan. Dito po, Hindu. Dito, Buddhist at saka atheist, di ba? Tapos ito, ano yan? Buddhist din at saka Muslim. Bakit tayo hinirang ng Diyos? Kasi alam nyo, meron tayong misyon. Meron tayong misyon binibigay ng Diyos. Kaya iba sa atin, napapadala sa ibang bansa. Hindi lang para maghanap ng greener pasture. God brought us there to bring the gospel. Kaya alam nyo, sa totoo lang, bagamat sa total population ng mundo, 32% sinasabing Christians, yung totoong Christian dyan, mga 2% lang. Nakuha ninyo? At one day, yung mga Muslims, tatalunin pa niya itong 32% na ito. Sa bilis nilang mag-evangelize. Pero ito sinasabi sa inyo, hindi tayo nakikipagkompetensya sa kanila. Gusto nating mahango sa yung mga tao mula sa kasadlakan ng buhay at madala sila sa Panginoon Diyos na magkaroon ng pag-asa sa eternity. Nakuha po natin. Alam niyo kung bakit? Kasi minsan ang isip ng tao, ay gusto ko lang naman yumaman, gusto ko lang magkaroon ng maayos sa buhay. I'm telling you, what does it profit a man to gain the whole world and forfeits his soul? Ano say? Lahat ng yaman natin, wala yan. Sadali lang yan. Mauubos yan. Pag namatay tayo, mapupunta lang yan sa iba. Diba, sayang. Let us not waste the resources of our God. Kung naintindihan natin ang pagmamahal ni Jesus, hindi natin yan makontain sa ating mga sarili. Gusto natin ipagsabi sa lahat ng taong maaring padala ng Diyos sa atin. Amen po. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, hindi mo ipapasa isang bagay na wala ka. Mahirap magpasa noon. Kaya minsan, kaya hindi natin maipasa ang pagmamahal ni Jesus. Dahil mismo tayo nangangailangan ng pag-ibig ni Jesus. And alam niyo po ba, mahal na mahal ka ni Jesus, kaya namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Kasi siya nagsasabi, alam ko ang pagod mo. Nakikita ko ang kalalagayan mo na parang wala kang pinupuntahan. Kaya naman sabi ni Jesus, halika kayong mga napapagod at nabibigat ang lubha. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Matuto kayo sa akin dahil ako'y mapagpakumbaba at mahinahon. Kunin mo ang aking pamato. Pahintulutan mo ako maghari sa iyo. At ang aking pamato'y magaan at lapat na lapat sa iyo. Kapatid ko, ikaw ang tinatawag ng Diyos at gusto mong tanggapin ang kanyang imbitasyon. Maging mapagpakumbaba ka, tanggapin mo si Jesus. Lord, ako po yun. Tinatanggap ko po ang inyong paanyaya na lumapit sa iyo. Yes, huwag kang maya, itaas mo yung kanang kamay sa Panginoon. Sabi mo, Panginoon, ako po yun. Yes, Lord, Panginoon, pagharian po ninyo ako. Pagod naman na talaga ako eh. Kailangan ko kayo. Thank you, Jesus. Yung sa mga nagtasan, pwede bang ipanalangin mo ito, Panginoong Jesus? Kinikilala ko ang aking kawalan. Kinikilala ko ang kailangan kita. Bigyan mo ako ng totoong maliwanag na dahilan sa buhay. At maranasan ko ang pag-ibig na inuukol ninyo sa mga lumalapit sa inyo. Panginoon Jesus, salamat at namatay kayo sa krus ng Kalbaryo para patawarin ako at bigyan ako ng bagong buhay. At salamat po na muli kayo na buhay para tuparin ang pangako ninyong buhay na walang hanggan. Panginoon Jesus, gusto ko pong mabuhay ayon sa kalooban ninyo. Kahit Panginoon, puspusan mo ako ng iyong banal na espiritu. Nang sa gayon, maisagawa ko ang mga nais mo gawin ko para sa ikararangal ng iyong pangalan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for accepting me. Thank you, Lord God, for making me part of your body. Ngayon naman, sa mga natanggap na si Jesus, maging sa mga nagtaas ang kamay, may sunod akong hamon sa inyo. Handa niyo bang yakapin ang misyon ng Panginoon Diyos? To really pray to God, Lord, magpadala ka ng mga mag-aani. Lord, simulan niyo sa akin. Lord, bigyan mo ko ng mata na nakakakita. Puso na nakakadama ng awa ninyo para sa ibang tao. At bigyan niyo po ako ng sense of urgency, Lord, na alam kong maikli lang ang panahon na hindi namin pwedeng aksayahin ang bawat sandali. Kapatid, kung yun ang loobin mo, pwede ka bang tumayo? Sabi mo, Lord, I want to be part of your mission. I want to share
your gospel, your good news to people. Whoever you bring, Father God, to my life, Lord, tulungan niyo po maging kagamit-gamit ako. Yes, wag kang mahiya. It's between you and the Lord. Wag kang mahiya sa mo, Lord, I want to tell the world about you. Kung yan ang loobin mo, tayo ka. Ngayon, kung hindi naman, okay lang, manatili ka lang nakaupo. Unless na hindi mo kayang tumayo. Thank you, Jesus, oh God. Lord, I thank you that you see all these people standing up. Thank you, Lord, for their commitment, Father God, to tell the world about your mission, about your salvation. Lord, thank you for their willingness to embrace, Father God, the mission that you have entrusted us, Father God, to accomplish. So I pray that you may find us faithful, O God. So allow us to have the eyes of our Lord Jesus, to have the heart of our Lord Jesus, and also to have the urgency to tell the world about Jesus. For He alone can save humanity, O God. He alone can save any one of us, O God. And thank you, Lord, for giving us the privilege to be part of your army to fulfill your mission. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And Father God, I pray for for the family we represent, oh God, for every family we represent. May you protect all of us, oh God. May you allow us to be so passionate, Father in heaven, to declare your good news, oh God. Salamat din, Panginoon, that you will empower your people, Lord God, with your Holy Spirit, that we may have the boldness, Father God, to declare, to preach, and to teach the good news, Father God, to everyone you will bring to us, oh God. Thank you, Jesus. We give you all the praise. We give you all the glory. In Jesus' mighty name, hallelujah. Amen and amen. Praise God. Pinagpalang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Albert mula sa Sports Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw din sa iyo, Albert. Maraming salamat po sa inyong mensahe tungkol sa buhay na may misyon. Para po sa una nating katanungan, sa pananaw po ninyo, ano ang mga kadalasang dahilan kung bakit may mga taong namumuhay na parang walang maliwanag na layunin? Alam mo, karamihan sa atin, pinalaki ng mga magulang na wala ring maliwanag na layunin. So pasa-pasa lang yan. Kaya naman, ang Panginoon nilinaw to sa atin. Sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mang lumalakad sa akin ay hindi na lalakad sa kadiliman pa. At hindi alam ng tao yon na tayo po ay nasa dilim at kaya naman kung saan lang tayo pumupunta, kung ano lang yung gustuhin natin, yun ang ating ginagawa. Pero ang Diyos meron siyang maliwanag na layunin sa bawat isa sa atin. Kaya kung lalakad tayong pabalik sa Kanya, mamubuhay tayo ayon sa Kanyang pangunguna, yun, makikita natin ano yung layunin niyang itinalaga para sa atin. Kaya yun ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Ito, alam niyo na nakakalungkot, kahit may mga tao na akala nila meron silang layunin, kanya lang, yung kanilang pinamumuhay ay hindi layuning ayon sa talagang tinalaga ng Panginoon Diyos para sa kanila. Katama si Pastor Peter, sabi niya, ito ang mas trahedya sa buhay ng tao, ang mamuhay na may maling layunin. Thank you so much, Pastor Bong. Pangalawa po, paano po ninyo ipapaliwanag ang pagkakaiba ng maling layunin at tamang layunin sa buhay, lalo na sa konteksto ng pananampalataya? Ayan, alam mo, sa tao, isipin niyo to, kung hindi tayo nilikha, wala tayong pag-uusapang layunin kasi parang lahat ay aksidente. At yaman din lamang naniniwala tayo na tayo nilikha ng Diyos. Meaning, meron siyang dahilan kung bakit niya tayo nilikha. Meron siyang specific na layunin para sa atin. Kaya, paano natin malalaman kung tama yung layunin o hindi? Hanggat hindi tayo